Okay, so daily reading 3771, 3772, 3773. March 1st, 2025. So, 24 hours ito Kung makikita ito ninyo ngayon, no, basta 24 hours. General reading ito. So, gustong mag-book ng full private reading, mas maganda po. Dahil makikita po lahat-lahat exclusive sa sarili ninyong vibration. At kung gusto nyo rin po ipahulaan yung, or merong taong sasabay sa inyo, so, sa isang video, pwede yun, pero magka-mix kasi yung vibration, one at a time, mas maganda. Okay, kuha tayo dito isa. Happiness. O pa, lumabas siya uli. Pangalawa. Ay, prosperity. Ang ganda naman ito. Happiness and prosperity. Pangatlo, action. Ito na naman tayo. Ang ganda na ng umpisa. 'Di ba? Kung hihiling tayo ng kaligayahan, kasaganaan, may gagawin ka pang aksyon. Ngayon, ibig sabihin po niyan, lahat tayo pwedeng maging masaya at lahat tayo pwedeng mamuhay ng masagana. Yun nga lang, kulang sa aksyon or kulang sa paggawa ng paraan. 'Di ba? Kagabi sa live, maraming nagtatanong, Ma'am, kailan ako yayaman? Kailan ako mananalo sa loto? Kailan ako magkakaroon ng asawa? Or kailan ako magkakaroon or mabubuntis? Or kailan ako ikakasal? Kailan ko matatagpuan yung the one ko? Yung tao na hindi na ako sasaktan. Yun yung mga common na tanong. Yung meron pang, iba, kailan ako gagaling sa sakit ko? Okay. So, isa-isahin po natin yan. Kung yung tanong po ninyo is kailan ka yayaman, ibalik mo sa sarili mo. Ano ba yung aksyon na dapat mong gawin para humantong ka sa punto na maituturing mo na yayaman ka? Kasi yung pagyaman, maraming uri. Mayaman ka sa kaibigan, mayaman ka sa pag-ibig, sa mga taong nagmamahal sa'yo, mayaman ka sa ibang paraan, maliban sa pera. Kung yung tinutukoy mong pagyaman is dahil sa gusto mong magkaroon ng sariling bahay, lupa, negosyo, makapagtapos yung anak mo, makapag-ipon ng maraming pera, makabili sa lahat ng luho, hindi mo makakamtan lahat yon ng permanente kung isasandal mo sa ibang tao. Ang ibig kong sabihin, kung nakatagpo ka ng tao na ibinibigay sa iyo ang lahat, magpasalamat ka. Pero hindi yun kahulugan na tumigil ka sa sarili mong buhay. Kasi, lahat ng bagay, kapag galing sa ibang tao, may katapusan. May hangganan. Pero, kung lahat ng bagay, lahat ng ginagawa mo sa sarili mong pagod nang galing, yun yung paraan na magbibigay sa'yo ng wagas na kayamanan. Kung sa sinasabi naman natin na hindi ka siniswerte sa buhay, minamalas ka sa pag-ibig, minamalas ka sa negosyo, sa trabaho, ibig sabihin nun, may mga tao na humaharang sa takbo ng buhay mo. Yung pwede mong balikan dyan, bago ka ba ikinasal or nakisama, tanggap ka ba ng magulang ng kabiyak mo? Paano kayo nagsimula sa relasyon ninyo at bakit minamalas ka ngayon? Dahil kung ano yung nangyayari sa kasalukuyan, yan ang bunga ng mga nagawa mong desisyon sa nakaraan. Maliban na lang kung yung relasyon ninyo ay galing sa gayuma. Kasi kapag galing talaga sa gayuma, na yung tao ay ginayuma mo lang, sandamakmak na kamalasan.
sa buhay, sa pag-ibig, sa kalusugan, at hindi mawawala ang away sa gitna ninyong dalawa at sa pamilya. Kahit sa magkatrabaho, kahit sa magkakaibigan. Kasi ganun yung side effect ng gayuma. Pero, kung yung gagawin mo is ritual, ipapagawa mo love binding, separation ritual, comeback ritual, magtatagal yun. Kasi, proseso yun. Halimbawa, mahal ka ng tao, tapos biglang nawala sa'yo. Nalaman mo na mahal ka pa niya pero hindi siya makabalik sa'yo. Bakit? Posible na nasa love spell yon, obsession spell, or nasa magic spell. 'Di ba? So, yung gagawin mo, tanggalin mo yung spell sa katawan ng taong mahal mo. Pangalawa, ibalik mo siya sa'yo. That's the comeback spell. And pangatlo, hindi siya i-binding spell. Tanggalin mo yung spell, i-comeback ritual mo, i-binding ritual mo, at saka lagyan mo ng protection ritual. Yun yung process na yun. So, kapag ikaw naman ay tinamaan sa kalusugan, binarang ka, kinulam ka, tanggalin mo. Halimbawa, may mana kang sumpa, iputulin mo. Pagkaputol ng sumpa, i-cleansing mo sarili mo. Pagkatapos sa cleansing, kung may kamalasan sa pera, tanggalin yung kamalasan sa pera, yung kamalasan sa relasyon, yung kamalasan sa lahat ng tao, tanggalin. And then, dun mo lagyan ng protection. Para kang nagluluto ng ano. Di ba kapag gumagawa ka ng cake, ganun ang ritual. Hindi ko alam kung bakit naniniwala kayo sa mga maiiksing proseso. Dahil ang ritual ay hindi po maiksi. Isang mahabang proseso ng dasal po yan sa tradisyonal na pamamaraan. Kaya kung merong tinuturong maiiksi, mag-ingat kayo dahil baka imbes na swertihin kayo, lalo kayong malasin at madisgrasya at maaksidente. Maniwala kayo lahat ng spell. Kapag spell ang ginamit nyo, tsaka magic ang ginamit nyo, hindi talaga magtatagal yan. At sa panahon na ma-expire yan, or sa panahon na mangyari yan, magkakaroon lahat ng side effect sa buhay nyo, sa mahal nyo, at sa negosyo, sa pera, lahat-lahat. So ngayon, yun na lahat yun, di ba? Tignan natin sa baraha, sa special edition mamaya, sa special reading natin, kung ano ba yung posibleng tinutukoy nito na dapat nating aksyonan. Kasi kapag sinabi na prosperity at kapag sinabi na happiness, bago mangyari yan, may pagbabago na mangyayari. So, kailangan mong ayusin muna bago mo ito makamtan. So, hindi ibig sabihin na na-reading siya ngayon ay mangyayari agad yan. It takes time. Depende po sa lakas at tibay ng vibrations na meron kayo. So, kung kayo ay minamalas, nagkakasakit, ibig sabihin, low vibration kayo. 'Di ba? Pag nabanggit ko kanina yung cake, katulad ng cake, paano ba gumawa ng cake? 'Di ba may chiffon? Kailangan masarap yung chiffon, kailangan fluffy. Kapag nilagyan mo ng filling, kailangan matibay yung gagawin mo, na hindi siya agad masira. Ganun ang ritual. And then right after that, ipatong-patong mo, lagyan mo pa ng kung ano-ano. Depende kung anong style ang gusto mo. Fondant. 'Di ba? Kapag fondant kasi, ganun yung ritual. Intricate yung pagkagawa. Pero it takes time. Dahil hindi madali. Kaya nga, 'di ba, kapag bumili ka ng fondant, mahal. Ganun po yun. Kapag bumili ka rin ng masasarap na ulam, mahal din po. Kasi it takes time. It takes a lot of spices and it takes a lot of hard work and effort. Proceed tayo sa special episode natin. Good afternoon po.